Hello mga pamangkin! Nag-crave kami sa hot pot dish kaya tara at dadayuhin natin ang Saskatoon para kumain ng all-you-can-eat hot pot. Importante din kasi sa mag-anak ang pagbabanding. Ang pagsama-sama ng pamilya ay isang pundasyon ng healthy at maayos na buhay pamilya. Ito ay bumubuo ng pundasyon para sa emosyonal na koneksyon at lalago na din ang inyong pagkakakilanlan. Lumilikha ang mga koneksyong ito ng isang ligtas na kapaligiran kung saan maaring express ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang mga sarili, ibahagi ang kanilang mga iniisip at damdamin at bumuo ng tiwala sa isa't isa. Based on my experience, ang mga mabisang ingredients para sa epektibong family bonding ay syempre number 1 ang pakikipag-usap. Kapag ang mga miyembro ng pamilya ay malayang ipahayag ang kanilang mga iniisip at damdamin at mga concern, titibay ang inyong tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Pangalawa, active listening. Ibig sabihin, kailangan handa kang makinig. Ang pakikinig sa isa't isa na may kasamang pakikiramay at atensyon ay nagpapakita ng paggalang at konsiderasyon para sa pananaw ng bawat miyembro ng pamilya. Pangatlo, yung paggalang sa isa't isa. Ang pagtrato sa bawat miyembro ng pamilya ng may paggalang at pagsasaalang-alang ay magpapatibay ng tiwala at respeto sa inyong mag-anak. Pang-apat, quality time. Ito yung pinaka-importante. Ang paglalaan ng oras na magkakasama ay mahalaga para sa pagbubuklod ng pamilya. Ang pagsali sa mga activities tulad ng kakain kayo sa resto paminsan-minsan. Sabi nga nila, the family that eats together stays together. Yung paglabas nyo at pagkain nyo sa resto ng paminsan-minsan, malaking bagay na yun. Nag-uusap-usap kayo at yun ang magpapatibay sa koneksyon nyo sa isa't isa. Coffee stopover with empanada. Oh, magagat na. Oh, stop. At ang panglima, expressing love and appreciation. Yung regular kayong nagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. I'm sure magkakaroon ng good vibes sa loob ng tahanan nyo. Malaki ang maitutulong ng mga ito sa pagpapatibay ng ugnayan ng pamilya. Hindi nyo naman talaga kailangan maging magastos para makapag-banding. Ang importante, sama-sama kayong pamilya. Ang distansya nga pala from Regina to Saskatoon is 256 kilometers. Ang estimated time travel is approximately 2 hours and 33 minutes. Pero depende yun sa road condition or bilis ng pagpapatakbo mo. Tumatakbo kami ng 110 kilometers per hour, which is the speed limit on the highway. And besides, dito sa Saskatchewan, wala naman kasing masyadong traffic. Once in a while, alisin muna natin ang mga distraction para magkaroon ng quality time sa pamilya. Sa panahon kasi ng digital age, napakahalagang maglaan naman tayo ng panandaliang limitasyon sa oras ng paggamit ng mga gadgets. Ang pag-encourage sa mga activities na wala mo ng gadgets, tulad ng pag-walking, kahit 10 to 20 minutes per week, naku, malaking bagay na yon. Well, of course, madaling sabihin kung wala kayo sa ganoong sitwasyon. Palagi na lang nating sinasabi, walang time. Merong time. Maraming time. Time management lang yan. Ang family bonding ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng patuloy na effort at commitment. Remember, life is short. Kailan nyo pa gagawin ang pagbabanding? Pag-retire na kayo? Kasi marami na kayong time para sa isa't isa? E paano pag dumating sa puntong yung mga anak nyo naman ang walang time para makapag-banding sa inyo? Because may sarili-sarili na rin silang buhay at super busy na din nila sa kanilang trabaho o kung anuman ang pinagkakaabalahan nila. Itong mga pinaguhugutan ko ng sinasabi ko na to is base rin sa experience ko. Ganito din kasi ako dati. Walang time sa pamilya. Puro trabaho na lang. Palagi ko na lang iniisip yung mga bayarin. Ang daming bayarin. Eh hindi naman mauubos yung mga bayarin na yan eh. Parte na ng buhay ng tao yan. Low pa yata. Bakit? Butter.
Balik mo na.